Ang tunog na yon, iyon ang unang napansin ni Julissa. Isang matinis at malutong na tunog ng salaming sumasabog sa matigas na semento. Isang tunog na parang kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo o kahit man lang ang mundo niya. Kasabay ng pagtigil ng kanyang hininga ay ang pagtigil ng lahat. Ang mahinang tugtugin sa lobby ng Grand Hotel, ang bulungan ng mga eleganteng bisita, ang pag-agos ng tubig sa fountain sa gitna. Lahat ay nabura. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang mga pira-pirasong salamin ng relo na kumalat sa makintab na sahig na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Mga bituing sisira sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan mula sa talampakan paakyat sa kanyang batok. Ang tray na dati niyang hawak ay nakahandusay na sa sahig. Ang baso ng tubig at platito ay kasama sa mga nasira. Pero ang mga mata niya ay nakapako sa lalaking nasa harap niya, si Elian Vergara, ang CEO na kilala sa buong Pilipinas hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa mukha nitong kasing lamig ng yelo at mga matang kasing talim ng patalim. Nakatitig ito sa kanya, hindi galit, hindi rin nagulat. Isang blankong ekspresyon lang ang nasa mukha nito, pero sa ilalim niyon, alam ni Julissa na mayroong isang bagyong nagbabadyang mamuo. Julissa! Isang pamilyar na boses ang sumitsit sa kanyang tainga. Boses ng kanyang tita Amor. Nakasama niya dahil ito ang nagpilit sa kanyang mag-apply sa hotel na ito. Nakita niya ang takot at galit sa mga mata ng tiyahin. Ano ka ba naman? Tanga-tanga ka talaga kahit kailan. Pabulong ngunit madiin na, sabi nito. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Baka kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo, hindi mo yan mababayaran. Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Julissa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na aksidente ang lahat. Pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Para siyang isdang iniyahon mula sa tubig, naghahabol ng hininga, pero walang makuhang hangin. Hinawakan ni Tita Amor ang braso niya ng mahigpit. Ang mga kuko nito'y bumaon sa kanyang balat. Lumuhod ka. Ngayon din. Magmakaawa ka sa kanya. Lumuhod? Sa harap ng lahat ng taong ito? Sa harap ng lalaking tumitingin sa kanya na para siyang basura? Napatingin si Julissa sa mga mata ni Elian Vergara. Malamig. Walang emosyon. Tila ba pinapanood lang siya nito? Hinihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Kung paano siya luluhod at magmamakaawa para sa kapatawaran. At sa isang saglit, isang bagay ang pumutok sa loob ni Julissa. Mas malakas pa sa tunog ng nabasag na relo. Pagod na siyang yumuko. Pagod na siyang maging kaawa-awa. Sa halip na lumuhod, itinaas niya ang kanyang baba. Tiningnan niya ng diretso ang CEO. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, isang senyales ng pagtataka. At sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Buong lakas niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang binti ni Elian Vergara. Hindi ito isang sipa na nakamamatay, pero sapat na para makaramdam ito ng sakit at gulat. Narinig niya ang mahinang daing nito at ang kolektibong paghinga ng mga tao sa paligid. Iyon na ang pagkakataon niya. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya na parang hinahabol ng 10 demonyo. Hindi niya alintana ang mga taong nababangga niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Makalayo sa malamig na mga mata ni Elian, sa mapanghusgang tingin ng mundo, at sa kalupitan ng kanyang tita Amor. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera, wala siyang ibang matutuluyan. Pero sa mga sandaling iyon, mas gugustuhin pa niyang matulog sa kalye kaysa harapin ang kahihiyang iyon. Nakarating siya sa isang waiting shed sa labas. Basang-basa na ng pawis at luha. Doon siya umupo sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Pakiramdam niya ay katapusan na ng lahat. Paano na ang kanyang pag-aaral? Paano na ang pangarap niyang makaalis sa poder ni Tita Amor? Isang itim
At eleganteng kotse ang huminto sa harap mismo ng waiting shed. Bumukas ang bintana sa backseat at kahit madilim, kilala niya ang anino sa loob. Bumukas ang pinto at dahan-dahang lumabas si Elian Vergara. Medyo iniinda pa nito ang sakit sa kanyang binti, pero ang tindig ay nananatiling matikas at nakakatakot. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ito na. Tatawag na siya ng pulis. Ikukulong na siya. Pero huminto ito sa harap niya. Ilang pulgada lang ang layo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi lang galit. Mayroong kuryosidad. Julissa Ramos, sabi nito sa isang boses na kalmado pero may bigat. Napasinghap si Julissa. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakayuko. Hinihintay ang kanyang sentensya. Narinig niya itong bumuntong hininga. Hindi kita ipakukulong, sabi ni Elian. At dahan-dahang napaangat ang ulo ni Julissa dahil sa gulat. Hindi rin kita pagbabayarin sa relo. Dagdag pa nito. Napakurap-kurap si Julissa, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Anong ibig sabihin nito? Pero may utang ka pa rin sa akin. Seryosong sabi ni Elian. At may paraan para mabayaran mo yon. Lumapit pa ito ng bahagya at yumuko para magpantay ang kanilang mga muka. Naaamoy ni Julissa ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na hindi nababagay sa marumi at maalikabok na waiting shed. Simula bukas, magtatrabaho ka para sa akin. Ikaw ang magiging personal assistant ko. Nanlaki ang mga mata ni Julissa. Ano? Siya? Isang katulong? Tatanggapin mo ang lahat ng ipapagawa ko. Susundin mo ang lahat ng patakaran ko. Patuloy ni Elian, ang boses ay hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtanggi. Pero may isa lang kondisyon, ang pinakaimportante sa lahat. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at naramdaman ni Julissa ang pagyanig ng kanyang kaluluwa sa intensidad ng tingin nito. Bawal kang ma-inlove sa akin. Kahit kailan. Parang isang higanteng salamin ng gusali ng Vergara Corporation. Sumasalamin sa asul na langit at sa mga pangarap ng bawat taong pumapasok dito. Para kay Julissa, habang nakatayo siya sa harap ng Grand Lobby, ang gusali ay parang isang halimaw na bakal at salamin. Handang siyang lamunin ng buo. Ano ba itong pinasok ko? Bulong niya sa sarili, habang pinipisil ang strap ng kanyang lumang bag. Suot niya ang kanyang nag-iisang disenteng damit para sa opisina, isang puting blouse na ilang beses na niyang nilabhan at isang itim na slacks na medyo kumukupas na. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa isang palasyo ng mga dambuhala. Ang sahig na marmol ay sobrang kumikinang na parang salamin. Ang mga empleyadong dumaraan ay nakasuot ng mga mamahaling damit at sapatos na mas mahal pa yata sa buong upa niya sa bahay ng kanyang tita Amor sa loob ng 1 taon. Ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, pero mas nanlalamig ang kanyang mga kamay dahil sa kaba. Miss Julissa Ramos? Isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda ito. Perpekto ang ayos ng buhok at makeup. Ang nangiti nito ay matamis, pero hindi abot sa kanyang mga mata. Suot nito ang isang ID na may nakasulat na Maris Alcantara, Executive Secretary. Ako po, mahinang sagot ni Julissa. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Sir Elian, sabi ni Maris. Ang boses ay professional pero may bahid ng lamig. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, hindi maiwasan ni Julissa na pagmasdan si Maris. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat galaw ay elegante. Ito ang uri ng babae na nababagay sa mundong ito. Hindi tulad niya. Ito ang magiging table mo, sabi ni Maris. Itinuturo ang isang maliit na desk sa labas mismo ng isang malaking opisina na may salaming pader. Ang opisina
ni Elian Vergara. Dito mo tatanggapin ang lahat ng tawag at iuutos niya. Tumango lang si Julissa, hindi makapagsalita. Ngumiti ulit si Maris, isang ngangiting parang may tinatagong kahulugan. Mabait naman si Sir Elian. Basta nasusunod ang lahat ng gusto niya. Marami na rin kasing dumaan sa pwestong yan. Ang iba, hindi tumagal ng 1 linggo. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang payo ko lang sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang maging masyadong ambisyosa. Alam mo na, mahirap na. Bago pa man makasagot si Julissa, tumunog ang intercom sa desk. Maris, papasukin mo na siya. Boses ni Elian. Malamig at walang emosyon, tulad ng huli niyang pagkakaharap dito. Pumasok si Julissa sa opisina. Kung ang lobby ay palasyo, ang opisina ni Elian ay kaharian. Malawak ito, na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Minimalis ang disenyo. Itim, puti at gray lang ang kulay. Walang personal na gamit, walang litrato. Kasing lamig at kasing impersonal ng may-ari nito. Nakaupo si Elian sa kanyang malaking leather na upuan, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Umupo ka, utos nito. Naupo si Julissa sa silyang nasa harap ng mesa. 5 minuto silang walang imikan. Ang tanging maririnig lang ay ang pagtipa nito sa keyboard at ang malakas na kabog ng dibdib ni Julissa. Sinadya ba nitong hindi siya pansinin para maramdaman niyang wala siyang kwenta? Sa wakas, nagsalita ito. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang unang trabaho mo. Ipagtimpla mo ako ng kape. Nakahinga ng maluwag si Julissa. Kape lang pala. Madali lang yon. Sige po, sir. Wait. Pigil nito. At sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay kasing talim pa rin ng dati. May mga gusto ako sa kape ko. Tandaan mong mabuti. Gusto ko ng Colombian beans, galing sa South Region. I-grind mo ito sa loob ng eksaktong 15 segundo. Ang tubig ay dapat nasa 92 degrees Celsius. Hayaan mo itong mag-brew sa loob ng 4 na minuto. Walang asukal. Pero lagyan mo ng 1/4 teaspoon ng cinnamon powder. Nakuha mo? Napatanga si Julissa. Seryoso ba ito? Paano niya malalaman ang lahat ng iyon? Opo, sir. Nauutal niyang sagot. Good. Ayoko nang nagkakamali. Sabi nito. At ibinalik na ang tingin sa kanyang computer. Halos mangyak-ngyak si Julissa habang naglalakad papuntang pantry. Isang pagsubok. Alam niyang isa itong pagsubok. Gusto siyang pahirapan ng lalaking iyon. Sa tulong ni Maris, na mukhang tuwang-tuwa pa sa kanyang paghihirap, nagawa niya ang kapeng may sangkatutak na instruction. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang tasa sa mesa ni Elian. Kinuha ito ng binata, inamoy, at dahan-dahang hinigop. Pinigilan ni Julissa ang kanyang paghinga. Ibinalik nito ang tasa sa mesa. Okay na to, sabi lang nito. Pwede ka nang lumabas. Gusto ni Julisang sumigaw sa inis. Pagkatapos ng lahat ng yon, okay na to lang ang sasabihin nito. Lumipas ang maghapon na puro utos lang ang ginawa ni Elian. Ayusin ang mga file na nakaayos na. I-research ang mga bagay na alam na niya. I-photocopy ang isang buong libro. Mga utos na walang kabuluhan. Mga utos para lang ipakita kung sino ang amo. Walang imikan. Walang kahit anong personal na usapan. Tanging ang relasyon ng isang amo at isang alipin na nagbabayad ng utang. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa lobby. Isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Nasaan ang opisina ni Elian Vergara? Kailangan kong makausap ang lalaking yan. Hindi maaari. Sumilip si Julissa mula sa kanyang desk at nakita niya ito. Ang kanyang tita Amor. Suot ang pinakamakulay nitong bestida, nakapamewang sa gitna ng lobby at sumisigaw na parang nasa palengke. Ang lahat ng empleyado at bisita
ay nakatingin dito. Naramdaman ni Julissa na umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kanyang mesa. Gusto niyang kainin siya ng lupa. Nakita siya ni Tita Amor at ngumiti ito ng malapad. Lumakad ito palapit sa kanya. Hindi alintana ang mga gwardiyang sumusunod dito. Julissa, apo! Mabuti naman at nandito ka. Tulungan mo akong kausapin ang amo mo. Sigaw nito para marinig ng lahat. Sabihin mo sa kanya, kailangan niyang magbayad. Hindi sapat na binigyan ka lang niya ng trabaho. Kailangan niyang bayaran ang trauma na idinulot niya sa'yo. Napapikit si Julissa. Ito na yata ang pinakanakakahiyang sandali sa buong buhay niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Elian. Tumayo ito roon. Ang muka ay mas malamig pa kaysa dati. Ang mga mata nito ay nakatutok, hindi sa kanyang Tita Amor, kundi sa kanya. Isang tingin na puno ng galit at pagkasuklam. Anong ibig sabihin nito, Miss Ramos? Tanong ni Elian. Ang boses ay mahinahon, pero naglalaman ng isang napakalaking babala. Hindi inalis ni Elian ang kanyang pagkakatitig kay Julissa. Sa ilalim ng matinding liwanag ng lobby, kitang-kita niya ang pamumutla ng dalaga at ang panginginig ng mga labi nito. Ang tapang na ipinakita nito noong sinipa siya ay biglang naglaho, napalitan ng purong kahihiyan. Ngunit ang galit ni Elian ay hindi para sa kanya. Ang galit niya ay para sa iskandalong nililikha ng matandang babae sa gitna ng kanyang teritoryo. Isang gulo na sumisira sa imahe ng kanyang kumpanya. Kalmado siyang humakbang palapit. Ang bawat yabag ay mabigat at may awtoridad. Agad na tumahimik ang paligid. Ako si Elian Vergara, sabi niya sa babae. Ang boses ay hindi malakas, pero sapat na para marinig ng lahat. Ano ang kailangan ninyo? Ngumiti ng malapad si Amor. Iniisip na nakuha na niya ang atensyon ng CEO. Aba, buti naman at nagpakita ka. Itong pamangkin ko, si Julissa, ay na-trauma sa ginawa mo. Halos hindi na makatulog sa gabi. Kailangan mo siyang bayaran. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elian. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng checkbook, at mabilis na nagsulat. Walang emosyon niyang iniabot ang check sa babae. Heto, sabi niya sa malamig na boses, para sa trauma at para hindi ka na bumalik dito, kahit kailan. Napanganga si Amor sa halagang nakasulat sa tseke. Agad nitong kinuha yon na parang isang asong inabutan ng buto. Aba, syempre, marunong ka naman palang makipag-usap. Binalingan ni Elian ang mga gwardiya. Ihatid ninyo siya sa labas. Habang kinaladkad papalabas si Amor, na tuwang-tuwa sa hawak na tseke, muling bumaling si Elian kay Julissa. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Sa opisina ko, ngayon din. Nanginginig na sumunod si Julissa. Pagkasara ng pinto, hinarap siya ni Elian. Ano yon? Isang drama para makakuha ng pera sa akin? Plano niyo ba to ng tiyahin mo? Hindi po, sir. Wala po akong alam doon. Maniwala po kayo. Umiiyak na pakiusap ni Julissa. Wala akong pakialam kung may alam ka o wala. Putol ni Elian. Ang ayoko sa lahat ay gulo. Isa pang pagkakamali, Miss Ramos. Kahit isa na lang at sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Tumalikod na ito at umupo sa kanyang silya. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Bumalik si Julissa sa kanyang desk na tulala. Ang mga salita ni Elian ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Pinilit niyang tapusin ang kanyang mga gawain. Kahit papakiramdam niya ay babagsak na siya anumang oras. Ang kahihiyan at ang takot ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong katawan. Lumipas ang mga oras, isa-isang nagsiuwian ang mga empleyado. Ngunit si Elian ay nanatili sa kanyang opisina at si Julissa ay hindi nangahas na umalis hanggat hindi ito umuuwi. Patuloy lang siya sa pagtatrabaho kahit nanlalabo na ang kanyang paningin at kumakalam ang kanyang tiyan. Hindi siya nananghalian dahil sa kahihiyan kanina.
Mag-aalas 8 na ng gabi nang sa wakas ay lumabas si Elian mula sa kanyang opisina. Dala ang kanyang briefcase. Nakita niyang nakayuko pa rin si Julissa sa desk nito. Nagsusulat sa isang notepad. Kumunot ang noo niya. Inis. Bakit nandito pa rin ang babaeng ito? Hindi ka pa uuwi? Tanong niya. Ang boses ay naiirita. Hindi sumagot si Julissa. Lumapit si Elian. Handa na sanang pagsabihan ito nang mapansin niyang hindi ito gumagalaw. Ang panulat ay nasa kamay pa rin nito, pero ang ulo nito ay nakapatong na sa mesa. Miss Ramos? Walang tugon. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang kanyang briefcase at marahang hinawakan ang balikat nito. Julissa. Sa pagdampi ng kanyang kamay, bigla na lang bumagsak ang katawan ni Julissa sa sahig. Walang malay. Natigilan si Elian. Sa isang saglit, hindi niya alam ang gagawin. Tumakbo ang isip niya. Tatawag ba siya ng ambulansya? Ng security? Pero nang makita niya ang maputlang mukha ni Julissa at maramdaman ang init ng balat nito, isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang mga patakaran. Maingat niyang binuhat ang dalaga. Nagulat siya sa gaan nito. Para siyang bumuhat ng isang manika. Dinala niya ito pababa sa basement parking, isinakay sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa emergency room, hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya sa labas. Ang isip ay puno ng mga tanong. Bakit niya ito ginagawa? Bakit hindi na lang niya ipinaubaya sa iba? Responsibilidad? O may iba pa? Family of Julissa Ramos? Tanong ng doktor. Ako. Mabilis na sagot ni Elian. Hindi na nag-isip. Over-fatigue and dehydration. Mataas din ang lagnat niya. Base sa aming pagsusuri, mukhang ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos, sabi ng doktor. Sinuwerte siya at nadala ninyo agad dito. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Elian. Pagod. Gutom. Siya ba ang may kasalanan? Pinahirapan ba niya ito ng sobra? Nang mailipat si Julissa sa isang pribadong silid, pumasok si Elian at naupo sa silyang katabi ng kama. Pinagmasdan niya ang natutulog na dalaga. Ngayon lang niya ito nakita nang ganito kalapit. Mahahaba ang pilik mata nito at may ilang hibla ng buhok na nakakalat sa noo nito. Walang bakas ng tapang, walang bakas ng kahihiyan. Tanging kapayapaan lang at kahinaan. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang bagay na pilit niyang winawakasi pero patuloy na bumabalik. Pag-aalala. Dahil sa pagod, hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya sa kanyang upuan. Ang ulo ay nakasandal sa pader. Maya-maya, dahan-dahang iminulat ni Julissa ang kanyang mga mata. Naguguluhan. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan ay ang sakit ng kanyang ulo at ang kadiliman. Nakita niya ang puting kisame na amoy ang amoy ng ospital at pagkatapos, nakita niya ang lalaking natutulog sa silya sa tabi niya. Si Sir Elian. Gulat na gulat siya. Anong ginagawa nito dito? Sinubukan niyang bumangon pero nanghina siya. Sa kanyang paggalaw, aksidenteng dumulas ang kanyang kamay mula sa kama at dumampi ito sa kamay ni Elian na nakapatong sa armrest. Nagulat si Julissa sa naramdaman niya. Hindi ito malamig, tulad ng inaasahan niya. Hindi ito ang kamay ng isang malupit na boss. Mainit. Isang init na tila gumapang mula sa kanyang balat, papasok sa kanyang nanlalamig na sistema, nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Nagising si Julissa sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa isang saglit, kinalimutan niya kung nasaan siya. Ngunit nang makita niya ang puting kumot at maamoy ang gamot, bumalik ang lahat. Ospital at si Sir Elian. Napabangon siya bigla. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid ng kwarto. Wala na ito. Umalis na.
Isang parte sa kanya ang nakahinga ng maluwag, ngunit isang maliit, nakakainis na parte ang nakaramdam ng bahagyang panghihinayang. Maya-maya, pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng pagkain. "Good morning, ma'am. Kumain na po kayo. Sabi po ng nagdala sa inyo kagabi, siguraduhin daw po naming kakain kayo bago umalis." "Umalis na po ba siya?" tanong ni Julissa. "Opo, kaninang madaling araw pa. Pero bayad na po ang lahat ng bill ninyo at nag-iwan din po siya ng damit para sa inyo." Sabi ng nurse, itinuturo ang isang paper bag sa ibabaw ng upuan. Nagtataka man ay binuksan ito ni Julissa. Isang simpleng itim na bestida at isang pares ng flat shoes. Bago lahat. Paano? Pagkatapos kumain at magbihis, pakiramdam niya ay kaya na niyang pumasok. Ayaw niyang isipin ni Sir Elian na ginagamit niya ang nangyari para umabuso. Kailangan niyang bumalik. Pagdating niya sa opisina, handa na siya sa sermon o sa malamig na pakikitungo ni Elian. Ngunit pag-upo niya sa kanyang desk, wala siyang nakitang kahit anong kakaiba. Para bang walang nangyari. Hindi siya pinansin ni Elian. Walang tanong kung okay na ba siya. Bumalik lang sila sa dati. Nalungkot si Julissa. Siguro ay ginawa lang nito yon dahil sa responsibilidad. Nang tanghalian, habang nag-iisip siya kung saan kakain ng hindi gumagastos ng malaki, napansin niya ang isang brown paper bag sa gilid ng kanyang mesa. May nakasulat na sticky note. "Huwag ka nang hihimatayin ulit. Nakakaabala." Walang pangalan. Pero alam niya kung kanino galing. Dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag. Isang lunchbox na may lamang kanin, adobo, at nilagang itlog. May kasama pang isang bote ng tubig at isang saging. Pagkaing simple, pero para kay Julissa, ito na yata ang pinakamasarap na pagkaing nakita niya sa buong buhay niya. Hindi niya napigilan ng isang maliit na ngiti habang kumakain. Isang ngiti na pilit niyang tinatago sa tuwing may dumaraan. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanilang routine. Walang imikan, puro trabaho lang. Ngunit sa bawat tanghali, palaging may isang brown paper bag na nag-aabang sa kanyang mesa. Iba-iba ang laman, pero pare-pareho ang note. "Kumain ka sa tamang oras. Ubusin mo yan. Huwag kang magpapagutom. Sayang ang sahod mo." Mga utos na parang nagagalit. Pero sa likod nito, nararamdaman ni Julissa ang isang kakaibang pag-aalaga. Isang gabi, halos lahat ay nakauwi na. Naiwan si Julissa para tapusin ang isang report. Kasabay nito, ginagawa niya rin ang kanyang assignment sa isang major subject niya sa kolehiyo. Finance. Nahihirapan siya sa isang particular na topic at ilang beses na niyang binasa ang libro pero hindi niya maintindihan. "Bakit nandito ka pa?" Halos mapatalon si Julissa sa gulat. Lumabas pala si Elian mula sa opisina nito. Tinatapos ko lang po ang report, sir. At itong assignment ko po." Sagot niya, itinuturo ang kanyang libro. Sumilip si Elian sa kanyang ginagawa. "Cash flow analysis? Madali lang yan." "Opo, sir. Pero nalilito po ako." Bumuntong hininga si Elian, tila naiinis. Pero sa halip na umalis, kumuha ito ng isang upuan at umupo sa tabi niya. "Akin na yang ballpen mo." Sa sumunod na 30 minuto, ang malamig at nakakatakot na CEO ay naging isang pasensyosong propesor. Ipinaliwanag niya ang bawat konsepto sa paraang simple at madaling intindihin. Lumapit ang kanyang mukha sa papel at naamoy na naman ni Julissa ang kanyang pabango. Naramdaman niya ang init ng braso nito na halos dumikit na sa kanya. "Naiintindihan mo na?" tanong nito matapos magpaliwanag. "Opo, sir. Sobrang linaw po. Salamat po talaga." Masayang sabi ni Julissa, hindi maitago ang kanyang pagkagalak. Napatingin si Elian sa ngiti ni Julissa. Isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Sa isang iglap, parang lumiwanag ang buong paligid. Bigla itong napaubo at tumayo, tila natauhan. "Sige, tapusin mo na yan at umuwi ka na."
Mabilis itong tumalikod at naglakad pabalik sa opisina nito. Ngunit bago ito tuluyang makapasok, sa gilid ng kanyang mga mata, nasulyapan ito ni Julissa. Isang ngiti, isang maliit, halos hindi kapansin-pansin, pero totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elian Vergara. Sa di kalayuan, mula sa isang madilim na sulok ng hallway, nakatayo si Maris. Kitang-kita niya ang lahat. Ang pag-upo ni Elian sa tabi ni Julissa, ang kanilang paglalapit, at ang nangiting iyon. Ang nangiting kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Elian. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso. Ang babaeng iyon, isang hamak na katulong mula sa kung saang probinsya. Siya pa ang nakakuha ng atensyon na matagal na niyang inaasam. Kinabukasan, masaya at magaan ang pakiramdam ni Julissa pagpasok sa trabaho. May pag-asa. Baka hindi naman pala ganoon kasama si Sir Elian. Binigyan siya nito ng isang napaka-importanteng kontrata para i-proofread bago ipadala sa mga kliyente. Isang senyales ng pagtitiwala. Habang abala siya, lumapit si Maris na may dalang tasa ng kape. "Julissa, mukhang pagod ka. Heto, kape," sabi nito na may matamis ng ngiti. "Naku, salamat Ma'am Maris. Nakakahiya naman po." "Ano ka ba? Okay lang," sabi ni Maris. At sa kanyang paglapit, bigla itong natapilok. Ang lahat ng mainit na kape ay tumapon. Hindi sa sahig, hindi sa mesa. Diretso sa ibabaw ng importanteng kontrata na hawak ni Julissa. "Ay, naku, sorry. Pasensya na," sigaw ni Maris. Pero ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. "Ang gulo kasi ng mesa mo, kaya siguro ako nadulas. Sorry talaga." Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Elian na naalarma sa ingay. Nakita nito ang malaking mantsa ng kape sa kontrata, ang gulat na mukha ni Julissa at ang nagtatarantang si Maris. "Anong nangyari dito?" tanong ni Elian, ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig, puno ng dismaya. Pinanood ni Elian ang buong eksena na parang isang slow motion na pelikula. Ang pagbagsak ng tasa, ang pagtilapon ng maitim na likido, ang paglamon nito sa kaputian ng papel, ang gulat sa mukha ni Julissa at ang OA na paghingi ng tawad ni Maris. Isang parte ng isip niya ang gustong sumigaw sa inis. Ang kontratang yon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang pagkakamali lang sa isang numero at malaking pera ang pwedeng mawala. Pero mas malakas ang isang parte ng isip niya na nagmamasid. May mali. Ang pagkakadulas ni Maris ay hindi natural. Ang reaksyon nito ay masyadong rehearsed. At si Julissa, ang takot sa mga mata nito ay hindi takot ng isang taong nagkamali. Iyon ay takot ng isang taong alam na sinadya ang lahat pero hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Kumuha ka ng bagong kopya sa legal department. Utos ni Elian kay Maris, ang boses ay kasing tigas ng bato. "At ikaw?" baling niya kay Julissa. "Linisin mo to." Hindi niya tinignan ng dalaga habang sinasabi iyon. Ramdam niya ang sakit sa tono ng kanyang boses. Isang parusa na mas matindi pa sa sigaw. Ang parusa ng malamig na pagwawalang bahala. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto nang may kaunting diin. Sumandal siya dito at napapikit. Bakit niya pinoprotektahan ang dalaga sa isip niya? Aksidente lang yon. Isang simpleng kapabayaan. Pero bakit pakiramdam niya ay may mas malalim na nangyayari? Lumipas ang maghapon na hindi niya tinawag si Julissa. Nakikita niya ito mula sa salaming pader ng kanyang opisina. Tahimik na nagtatrabaho, nakayuko, tila bapasan ng buong mundo. Nawala na ang ngiti nito nung isang gabi. Nawala na ang kislap sa mga mata nito. At sa hindi malamang dahilan, nainis siya sa sarili niya. Kinahapunan, kumatok at pumasok si Maris sa kanyang opisina. Dala ang bagong kopya ng kontrata. "Sir, heto na po. Pinirmahan ko na po ulit sa legal," sabi nito na may ngiti.
Inilapag nito ang dokumento sa kanyang mesa. Bago ito tumalikod, huminto ito na parang may biglang naalala. Sir, sana po, wag ninyong masamain itong sasabihin ko. Panimula nito, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Tumingin lang si Elian, naghihintay. Wala po akong ibig sabihin dito, pero napapansin ko po kasing medyo mausisa si Miss Ramos sa Project X. Sabi ni Maris na parang nag-aalangan. Kanina po kasi tinatanong niya ako tungkol sa mga suppliers natin doon. Medyo sensitive po kasi yung mga tinatanong niya. Napakunot ang noo ni Elian. Ang Project X ang pinakabago at pinakasikretong proyekto ng Vergara Corp. Sinabi ko na lang po na hindi ko alam ang detalye at sa inyo na lang po magtanong. Mabilis na dagdag ni Maris. Nag-aalala lang po ako, sir. Bago pa lang po kasi siya. Sige na, makakaalis ka na, sabi lang ni Elian. Pagkaalis ni Maris, naiwan si Elian na nakatitig sa kawalan. Ang sinabi nito ay parang isang maliit na batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng pagdududa. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. 5 taon na ang nakalipas. Siya at ang kanyang matalik na kaibigan at business partner na si Marco. Magkasama nilang binuo ang kanilang unang startup company. Isang gabi, habang masaya silang nag-iinuman, ikinuwento ni Elian ang isang napakagandang ideya, isang konsepto na babago sa industriya. Buong tiwala niyang ibinahagi ang lahat ng detalye kay Marco. Makalipas ang 1 linggo, nabasa niya sa balita. Inilunsad ng kanilang pinakamalaking kakompetensya ang isang bagong produkto. Ang ideya ay pamilyar. Ang konsepto ay eksakto sa sinabi niya. At ang taong nasa likod nito, ang bagong vice president ng kumpanyang yon, ay si Marco. Ang sakit ng pagkakanulo, mas masakit pa sa pagkalugi ng kanilang kumpanya. Iyon ang araw na isinumpa ni Elian na hindi na siya muling magtitiwala ng basta-basta. Iyon ang araw na itinayo niya ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. Ang pagdududa ay isang lason at ngayon, unti-unti na naman itong gumagapang sa kanyang sistema. Ang kapeng natapon. Ang mga tanong tungkol sa Project X, mga maliliit na bagay, pero kapag pinagsama-sama, tumingin siya sa labas. Nakita niyang nag-aayos na ng gamit si Julissa, handa nang umuwi. Ang mukha nito ay pagod at malungkot. Isang parte sa kanya ang gustong maniwala sa inosenteng imahe nito. Pero ang isang parte, ang parte na nasaktan na noon, ay nagsusumigaw na mag-ingat. Ayaw niyang magkamali ulit. Hindi na. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Richard? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Richard ang pinuno ng kanilang IT department. Yes, Sir Elian. Anong maipaglilingkod ko? Huminga ng malalim si Elian. Ang desisyong gagawin niya ay isang paglabag sa tiwalang unti-unti nang nabubuo sa pagitan nila ni Julissa. Ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan kong malaman ang lahat, sabi ni Elian. Ang boses ay malamig at desidido. Gusto kong i-check mo ang lahat ng computer activity ni Julissa Ramos. Bawat website na pinuntahan niya, bawat email na sinend niya, bawat file na binuksan niya, lahat. At gusto kong gawin mo to nang walang nakakaalam. Araw ng Biyernes. 1 linggo na ang nakalipas mula noong insidente ng natapong kape at 1 linggo na ring nanlalamig ang pakikitungo ni Elian kay Julissa. Walang nang brown paper bag tuwing tanghali. Walang nang pagtulong sa assignment, tanging mga utos na may kasamang distansya at pagdududa. Para kay Julissa, ang bawat araw ay parang paglalakad sa maninipis na yelo. Isang maling galaw lang at babagsak siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nagawa. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto ang kanyang trabaho, ngunit mas lalo lang lumalayo ang loob ng kanyang amo. Ngunit ang hindi niya alam,
Sa bawat gabing umuuwi siya, may isang taong naiiwan sa opisina para isagawa ang isang madilim na plano. Si Maurice. Sa loob ng isang linggo, matiyaga niyang pinag-aralan ng sistema. Gumawa siya ng isang pekeng email address na halos kamukha ng email ng kanilang kakompetensya. Nag-ipon siya ng mga impormasyong hindi gaanong kritikal pero mukhang importante mula sa Project X, mga bagay na hindi makakasira sa kumpanya pero sapat na para magmukhang isang malaking pagkakanulo. At ngayong gabi, isasagawa na niya ang kanyang plano. Huli na siyang umalis ng opisina. Sinigurado niyang wala ng tao. Gamit ang master access card na nakuha niya dahil sa kanyang posisyon, pumasok siya sa opisina. Dahan-dahan siyang umupo sa silya ni Julissa. Ang silyang dapat ay sa kanya. Binuksan niya ang computer. Mabilis niyang isinulat ang email. Maikli lang. Heto na ang initial data na hinihingi ninyo. Mag-ingat sa paggamit. Inattach niya ang file na inihanda niya. At pagkatapos, ipinadala niya ito sa pekeng email address na siya rin ang may gawa. Ang huling hakbang, mabilis niyang binura ang email mula sa sent items, pero sinigurado niyang maiiwan ito sa trash folder. Isang pagkakamali ng isang baguhan. Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa siyang alas. Kinabukasan, maagang pumasok si Julissa. Nagbabaka sakaling sa pamamagitan ng kasipagan ay maibabalik niya ang tiwala ni Elian. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isa sa mga bagong intern ng kumpanya, isang binatang nagngangalang Leo. "Hi Ate Julissa," bati nito. "Sorry sa abala, pinapatanong lang po ni Sir David ng marketing kung nasaan yung cafe na malapit dito na may masarap na ensaymada. May meeting daw po kasi sila doon." "Ay, yung kapihan ni Rosa? Sa kabilang kanto lang yon, tapat ng bookstore," nakangiting sagot ni Julissa. "Salamat po," sabi ni Leo at umalis na. Ang hindi alam ni Julissa, si Leo ay inutusan lamang. At sa di kalayuan, sa labas ng gusali, isang lalaking may kamera ang kumuha ng litrato ni Leo habang kausap siya. Si Leo ay anak ni David Tsai, ang CEO ng kanilang pinakamalaking kakompetensya. Isang oras ang lumipas. Biglang tumakbo si Maurice papunta sa opisina ni Elian. Ang muka ay puno ng pagkataranta. "Sir! Sir Elian! May kailangan po kayong makita." Pumasok siya ng walang katok-katok. Sumunod si Elian sa kanya palabas. Ang muka ay nagtataka. "Tignan ninyo po ito, sir," sabi ni Maurice. Nanginginig ang boses habang itinuturo ang computer ni Julissa. "Nag-login po ako para i-check sana ang isang file at napansin ko po itong email sa trash folder niya." Lumapit si Elian. Nakita niya ang email, ang pangalan ng recipient, ang attachment, ang laman ng mensahe. Kasabay nito, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number, isang text message na may kalakip na larawan. Binuksan niya ito. Ang litrato. Si Julissa, nakangiti, habang kausap ang isang binatang hindi niya kilala. Sa ilalim ng litrato, isang caption, "Julissa Ramos at Leo C., anak ni David Tsai, kaninang umaga lang." Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Elian. Ang kapeng natapon. Ang mga tanong tungkol sa Project X, ang email, at ngayon, ang litrato. Isang malamig at nakakapasong galit ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Nagtiwala siya. Kahit kaunti, nagsimula na siyang magtiwala at heto na naman siya, isang tanga. Dahan-dahan siyang lumingon kay Julissa na ngayon ay nakatayo at walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang inosenteng mukha nito ay tila isang insulto sa kanya. Pumasok si Julissa sa opisina ni Elian, dala ang mga dokumentong kailangan nitong pirmahan. Ngunit pagpasok niya, naabutan niya itong nakaupo sa dilim. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang mukha nito ay natatakpan ng anino. "Sir, okay lang po kayo?" Hindi ito sumagot.
Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. Inilapag nito sa mesa ang cellphone na nagpapakita ng litrato at itinuro ang computer screen sa labas. Ipaliwanag mo, Julissa. Ang boses ni Elian ay hindi pa sigaw. Mahinahon. Ngunit sa ilalim ng kahinahunan na yon, may isang bagay na nakakatakot. Isang bagay na napakalamig, na parang kayang pumatay. Ang halaga ng tiwala ko. Magkano? Nakatitig lang si Julissa sa litrato sa cellphone ni Elian, pagkatapos ay sa email na nasa computer screen. Paulit-ulit. Pilit na inuunawa ang koneksyon. Si Leo, anak pala siya ng kakompetensya nila. At ang email, kailan niya yun ginawa? Sir, hindi ko po maintindihan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nagtanong lang po siya ng direksyon kanina. At yang email, hindi po ako ang gumawa niyan. Kupromi. Huwag ka nang magsinungaling. Ang boses ni Elian ay biglang tumaas. Isang dagundong ng galit na yumanig sa buong opisina. Bawat salita ay parang isang matulis na bubog na sumusugat sa kanyang puso. Akala ko iba ka, sabi ni Elian. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at dismaya. Akala ko, sa kabila ng kahirapan mo, meron kang dignidad. Pero nagkamali ako. Lahat pala kayo pare-pareho lang. Mga ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Julissa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, maniwala po kayo sa akin. Ngumisi si Elian, isang nangising walang bahid ng saya. Isang ngising puno ng sakit. Maniwala? Nagtiwala ako noon, Julissa. At ang tiwalang yun ang halos sumira sa akin. Kaya't pinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi na mauulit. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinira ko ang sarili kong patakaran nang simulan kong mag-alala para sa'yo. Sabi nito, ang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Pinakain kita. Tinuruan kita. At ito ang isinukli mo? Pinatunayan mo lang sa akin kung bakit dapat laging nakasara ang puso ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Mas masakit pa sa sampal ng kanyang tita Amor. Dahil ang mga salitang ito ay nanggagaling sa taong unti-unti na niyang hinahangaan. Tapos na ang trabaho mo dito, deklara ni Elian. Ang boses ay pinal at walang puwang para sa apela. Ang utang mo para sa relo, bayad na. Ituring mo na lang na bayad yon sa serbisyo mo sa akin at sa mga kakompetensya ko. Iyon na. Iyon ang huling salita na tuluyang dumurog sa natitirang pagkatao ni Julissa. Hindi na siya sumagot. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Biglang nawala ang takot. Biglang nawala ang pagnanais na magpaliwanag. Ang natira na lang ay isang malamig na sakit. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Elian. Tama po kayo, sabi niya sa isang boses na kalmado, pero basag. Nagkamali po ako. Nagkamali akong isipin na may kabutihan sa isang taong katulad ninyo. Ang totoo, mas masahol pa po kayo sa tiyahin ko. Dahil ang tiyahin ko, harap-harapan kung manakit. Kayo po, bibigyan ninyo muna ng pag-asa ang isang tao bago ninyo ito durugin. Idinagdag niya, mahirap po ako, Sir Elian, pero hindi ako hamak. Siguro nga po, ang totoong bulag dito ay kayo. Tumalikod na siya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Dahan-dahanan siyang naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Dinaanan niya ang kanyang desk. Hindi na kinuha ang kanyang mga gamit. Dinaanan niya si Maris na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Dire-diretso lang siyang naglakad. Paglabas niya ng Vergara Building, kasabay noon ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ba nakikidalamhati sa kanya ang langit. Hindi niya alintana ang pagkabasa. Naglakad lang siya ng walang direksyon. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Nabasa ang kanyang damit. Nanlamig ang kanyang katawan.
Ngunit walang makakapantay sa panlalamig ng kanyang puso. Nakarating siya sa isang waiting shed, ang parehong waiting shed kung saan siya natagpuan ni Elian noon. Napaupo siya sa sahig, sa isang sulok, at doon, sa gitna ng malakas na ulan, gumuho ang kanyang mundo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Umiyak siya para sa nawalang trabaho. Umiyak siya para sa nawalang tiwala. Umiyak siya para sa isang pag-asang pinaniwalaan niya. Kahit sa sandaling panahon lang, umuwi siya sa bahay ng kanyang tita Amor na basang-basa at may lagnat. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? At bakit basang-basa ka? Bungad nito. Wala na po akong trabaho, mahinang sagot ni Julissa. Ano? Tinanggal ka? Ang tanga-tanga mo talaga. Paano na tayo ngayon? Hindi na pinansin ni Julissa ang mga sigaw nito. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilagay ang iilang damit na meron siya. Saan ka pupunta? Aalis na po ako, sabi ni Julissa. Hindi tumitingin sa tiyahin. At saan ka naman pupulutin? Sa kalye. Kahit saan, sabi niya. Kahit saan, basta malayo sa inyo. At sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay isang pangako sa sarili. Hinding-hindi na siya babalik. Hinding-hindi na niya hahayaang may umapak pa sa kanyang pagkatao. Mula sa araw na yon, naglaho si Julissa Ramos na parang bula. Lunes. Unang araw ng linggo na wala si Julissa. Pagpasok ni Elian sa opisina, ang unang bumungad sa kanya ay ang desk. Ang desk ni Julissa. Malinis ito. Walang kalat. Walang bakas na minsan, may isang babaeng umupo doon na puno ng pangarap at determinasyon. Isang nakakabiinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Good morning, sir. Masayang bati ni Maris. May dalang isang tasa ng kape. Pinagtimpla ko na po kayo. Colombian beans, 92 degrees Celsius water. The usual. Tumangulang si Elian at pumasok sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang silya at sinubukang magtrabaho. Ngunit ang mga numero at letra sa kanyang computer screen ay walang kahulugan. Ang isip niya ay patuloy na bumabalik sa mga huling salita ni Julissa. Siguro nga po, ang totoong bulag dito ay kayo. Iwinaksin niya ang mga salitang yon. Tama ang ginawa niya. Pinrotektahan lang niya ang kanyang kumpanya. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang talo? Lumipas ang mga araw. Ang lahat ay bumalik sa dati. Si Maris ay naging mas maasikaso, palaging nakangiti, palaging handang sumunod. Ang opisina ay naging mas episyente, mas tahimik, mas walang buhay. Palagi niyang nahuhuli ang sarili na napapatingin sa desk sa labas, naghihintay na may isang pamilyar na aninong darating. Minsan, sa kalagitnaan ng pagpirma ng dokumento, bigla niyang hinahanap ang isang maliit na sticky note na may paalala na isinulat sa magulong pero malinis na sulat kamay. Ang galit na naramdaman niya noong Biyernes ay unti-unting nawawala. Ang naiiwan ay isang malaking espasyo sa kanyang dibdib. Isang espasyo ng pagkukulang. Isang gabi, habang mag-isang umiinom ng alak sa kanyang penthouse, hindi na niya natiis. May mga detalye na hindi magkakatugma sa kanyang isipan. Ang email. Bakit sa trash folder iniwan? Kung ikaw ay isang espiya, hindi ba't sisiguraduhin mong burado ang lahat ng bakas, ang litrato? Ang ngiti ni Julissa habang kausap ang anak ng kanyang karibal. Hindi yon nangiti ng isang taong may masamang balak. Iyon ay isang ngiting totoo at walang mali siya. At si Maris. Masyado siyang naging mabilis sa pagtuklas ng lahat. Masyadong perpekto ang timing. Ang pagdududa na minsan niyang itinutok kay Julissa ay dahan-dahang lumilipat sa ibang tao. Hindi na siya mapakali. Ang isang CEO na tulad niya ay hindi nabubuhay sa baka at siguro. Nabubuhay siya sa datos at katotohanan. At ang katotohanan ay may kulang. Bumalik siya sa opisina kahit hating gabi na. Walang tao.
Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang mga ilaw mula sa syudad sa labas ang kanyang kasama. Umupo siya sa silya ni Julissa. Tinitigan niya ang computer. Pagkatapos, tumayo siya. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang security office. Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage mula noong nakaraang linggo. Utos niya sa natutulog na gwardiya. Lalo na sa floor ng opisina ko. Bawat anggulo. Inabot ng halos 2 oras ang kanyang panonood. Mabilis niyang pinatakbo ang mga recording. Hinahanap ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Mga empleyadong nag-overtime. Mga janitor na naglilinis. Lahat ay normal. Nang malapit na siyang sumuko, may isang eksena na nakakuha ng kanyang atensyon. Biyernes ng gabi. Halos 1 oras matapos umalis ang huling empleyado. Ang hallway ay madilim at tahimik. At pagkatapos, mula sa isang sulok, isang anino ang lumitaw. Si Maurice. Maingat itong lumakad papunta sa desk ni Julissa. Lumingon-lingon na parang may tinitiyak. At pagkatapos, umupo ito at binuksan ang computer. Nanigas si Elian sa kanyang kinauupuan. Kitang-kita niya sa kamera ang lahat. Ang pagtipa ni Maurice sa keyboard. Ang pagkilos ng kanyang mga kamay. At ang oras sa sulok ng screen. Eksaktong oras at petsa kung kailan ipinadala ang email na sumira kay Julissa. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Maurice, ngumiti sa sarili, at umalis na parang walang nangyari. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Elian. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Bulag. Tama si Julissa. Isa siyang bulag. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling paniwalaan. Iyon ang umaayon sa pait ng kanyang nakaraan. Hinusgahan niya ang isang inosenteng tao dahil sa sarili niyang mga demonyo. Isang nag-uumapaw na pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa sa galit na naramdaman niya dati. Sinaktan niya ito. Dinurog niya ito gamit ang mga salitang hindi na niya mababawi. At ngayon, wala na ito. Naglaho. Tumayo si Elian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang unang emosyon niya ay ang pagnanais na sirain ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang pangalawa ay ang hanapin si Maurice at idiin ito. Pero may isang bagay na mas importante. Isang bagay na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang hanapin si Julissa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator, ang taong laging sumasagip sa kanya sa mga problemang legal. Carlos, sabi niya nang may sumagot. May ipapahanap ako sa'yo, isang babae. Julissa Ramos, kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pamilya, tirahan, lahat. At kailangan ko yan. Kagabi pa. Hindi na hinintay ni Elian ang pagsikat ng araw. Bago pa man dumating ang karamihan sa kanyang mga empleyado, nasa opisina na siya, nakaupo sa dilim, pinapanood ng paulit-ulit ang recording sa kanyang computer. Ang bawat paggalaw ni Maurice sa screen ay parang isang kutsilyong lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Nang dumating si Maurice, masaya itong pumasok sa opisina ni Elian. Dala-dala ang karaniwang tasa ng kape. Good morning, sir. Hindi sumagot si Elian. Itinuro lang niya ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Maurice. Medyo nagtataka sa lamig ng pakikitungo nito. Maurice, panimula ni Elian. Ang boses ay kalmado na nakakatakot. Ilang taon ka na nga palang nagtatrabaho para sa akin? Mag-8 years na po sa susunod na buwan, sir. Sagot nito, ngumingiti pa rin. 8 taon. At sa 8 taon na yon, palagi kitang pinagkakatiwalaan, sabi ni Elian. Dahan-dahang tumayo at lumakad papunta sa malaking screen sa likod ng kanyang mesa. Opo naman, sir. At hinding-hindi ko po sisirain ang tiwalang yon. O isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elian. Kinuha niya ang remote control at pinindot ang play. Sa malaking screen, lumabas ang CCTV footage, ang madilim na hallway, ang anino ni Maurice,
Ang pag-upo nito sa silya ni Julissa, ang pagbukas ng computer. Unti-unting nawala ang nangiti sa mukha ni Maris. Napalitan ito ng pamumutla. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Sir, anong ibig sabihin niyan? Nauutal na tanong ni Maris, pilit na pinapakita ang pagkagulat. Baka po may iniwan lang akong gamit kaya ako bumalik. Talaga? Tanong ni Elian. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Isang oras kang naghahanap ng gamit sa computer ng ibang tao? Ipinakita sa screen ang close-up shot ng mga kamay ni Maris habang nagtatype. Malinaw, kahit walang tunog. Nanlaki ang mga mata ni Maris. Wala na siyang lusot. Bigla itong napaluhod sa sahig. Ang mga luha ay biglang bumuhos na parang gripo. Isang perpektong pag-arte ng isang biktima. Sir, patawarin niyo po ako, humahagulgol niyang sabi. Nagselos lang po ako. Mahal na mahal ko po kayo, sir. Halos buong buhay ko. Sa inyo ko lang po inialay. Tapos darating lang ang babaeng yon. At sa isang iglap, nakuha niya ang lahat ng atensyon ninyo. Hindi ko po kinaya. Tinitigan lang siya ni Elian. Walang bahid ng awa. Ang pag-iyak nito ay hindi nakakatinag sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang kasinungalingan. Tapos ka na? Malamig niyang tanong. Kung tapos ka na, kunin mo na ang mga gamit mo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito. Sir, please, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Ang pagkakataon ay para sa mga taong nagkakamali, sagot ni Elian. Hindi para sa mga taong nananadya. Security! Pumasok ang dalawang gwardiya. Walang nagawa si Maris kundi magpatangay palabas. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng galit at pagbabanta. Ngunit para kay Elian, isa na lang siyang ingay na kailangang patahimikin. Nang sa wakas ay tumahimik na ang opisina, napaupo si Elian sa kanyang silya, ramdam ang bigat ng kanyang paghinga. Tapos na ang isang problema, ngunit nagsisimula pa lang ang mas malaki. Si Julissa, tumunog ang kanyang cellphone. Si Carlos, ang kanyang investigador. May nakuha na ako, boss, sabi ni Carlos sa kabilang linya. At medyo kakaiba. Ano yon? Ang babaeng nagpakilalang tita Amor niya, hindi niya tunay na tiyahin. Ang pangalan niya ay Amor Santos. Dati siyang kasambahay ng mga magulang ni Julissa, ang mga Ramos. Namatay ang mag-asawang Ramos sa isang car accident, 15 taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Elian. Anong koneksyon? Heto na nga. Bago namatay ang mga Ramos, nakabili sila ng isang malaking lupain sa Batangas. Noong mga panahong yon, wala pang gaanong halaga. Ngayon, boss, yung lupa na yon, katabi mismo ng lugar kung saan itatayo ang bagong international airport. Natigilan si Elian. Alam niya ang proyektong yon. Ang halaga ng lupa sa paligid noon ay tumaas ng 1,000%. Ayon sa mga dokumento, patuloy ni Carlos, nag-iwan ng last will and testament ang mga Ramos. Lahat ng kanilang ari-arian, kasama ang lupa, ay mapupunta sa kanilang nag-iisang anak, si Julissa. Pero may isang kondisyon, makukuha lang niya ito sa kanyang ika-21 kaarawan. Ilang taon na si Julissa? Mabilis na tanong ni Elian. Magto-21 na siya sa susunod na buwan. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Elian. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagmamaltrato, ang pagpapahiya, ang pagkontrol. Pinemeke ni Amor ang mga papeles para maging legal guardian siya. Pagpapatuloy ni Carlos. Ang plano niya, bago sumapit ang kaarawan ni Julissa, pipilitin niya itong pumirma sa isang deed of sale. Ipapasa ang lupa sa pangalan niya. Kaya niya laging minamaliit si Julissa para manatili itong walang alam at sunod-sunuran. Isang nakakakilabot na katotohanan, hindi lang pala simpleng pagmamalupit ang dinanas ni Julissa. Isa itong planadong panloloko na sumira sa kanyang buong pagkabata. At siya
Siya ang nagtulak sa kanya pabalik sa kamay ng demonyong yon. Nasaan siya ngayon, Carlos? Tanong ni Elian. Ang boses ay puno ng pagmamadali at desperasyon. Hanapin mo siya. Bawat sulok ng Maynila, halugugin ninyo. Kailangan ko siyang mahanap. Ngayon din. Ibinaba niya ang telepono. Isang pakiramdam ng matinding takot ang gumapang sa kanya. Takot para sa kaligtasan ni Julissa. Umabot ng maghapon ang paghahanap. Bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Nagdidilim na sa labas nang muling tumawag si Carlos. Boss, nahanap na namin siya. Nasaan? Nasa isang maliit na apartment sa Caloocan. Mukhang doon siya tumuloy matapos umalis sa tiyahin niya. Pero boss, may problema. Anong problema? Kanina pa naming kinakatok, pero walang sumasagot. Ayon sa kapitbahay, may narinig daw silang sigawan kaninang hapon. Isang matandang babae daw ang pumasok doon. At hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Nanigas si Elian, si Amor. Papunta na ako dyan, sabi niya. Sabay kuha ng kanyang susi. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng opisina, papasok ng elevator, at patungo sa kanyang sasakyan. Habang mabilis niyang pinapatakbo ang kotse sa gitna ng traffic, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak sa windshield ay parang isang paalala ng gabing iniwan siya ni Julissa. Huwag kang bibitiw, Julissa. Parating na ako. Ang eskinita papunta sa apartment ni Julissa ay masikip at madilim. Iniwan ni Elian ang kanyang kotse sa kanto at tumakbo. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling suit. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa kanya. Naabutan niya ang mga tauhan ni Carlos sa labas ng isang sira-sirang gusali. Itinuro nila ang isang pinto sa ikalawang palapag. Boss, sarado. Ayaw buksan, sabi ni Carlos. Walang pag-aalinlangan, sinipa ni Elian ang pinto. Isang sipa, dalawa. Sa pangatlong, marahas itong bumukas. Ang bumungad sa kanila ay isang eksenang nagpatigil sa paghinga ni Elian. Ang kwarto ay maliit at magulo. Si Julissa ay nakasandal sa pader. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Sa harap niya, nakatayo si Amor. Hawak ang isang pirasong papel at isang ballpen. Marahas itong iwinawasiwas sa harap ng mukha ng dalaga. Pirmahan mo to. Hayop ka! Sigaw ni Amor. Hindi pa napapansin ang kanilang pagdating. Akin ang lupang yon. Ako ang naghirap sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi ko yan pipirmahan. Umiiyak na sagot ni Julissa. Wala kang karapatan. Magnanakaw ka. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Julissa. Napapikit si Elian sa galit. Aba, sumasagot ka na ngayon? Akmang sasampalin ulit ni Amor, si Julissa, ng isang malakas na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Nanlaki ang mga mata ni Amor nang makita niya si Elian, basang-basa. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Bitawan mo siya. Ang boses ni Elian ay mahinahon, pero sa ilalim nito ay may isang babala ng karahasan. Sa Sir Elian, anong ginagawa ninyo dito? Gulat na tanong ni Amor. Hindi ito pinansin ni Elian. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Julissa na nakatingin sa kanya ng may halong gulat, takot at kalituhan. Wala nang pag-aari ang pamilya mo sa kanya, Amor Santos, sabi ni Elian. Idiniin ang bawat salita. At ang papel na yan, kasama ang lahat ng pekeng dokumento mo, ay diretso sa korte. Bumaling siya sa mga tauhan niya. Dalhin niyo na siya. Habang kinaladkad ng mga tauhan ni Carlos si Amor na ngayon ay nagwawala at sumisigaw ng mga sumpa, naiwan silang dalawa ni Julissa sa loob ng maliit na kwarto. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa yero nilang bubong at ang kanilang mabibigat na paghinga. Hindi alam ni Julissa ang sasabihin. Bakit siya nandito? Paano niya nalaman ang lahat? Lumapit si Elian, dahan-dahan,
na parang isang mailap na hayop na ayaw makagulat. Huminto ito sa harap niya. Itinaas nito ang kanyang kamay, akmang hahawakan ang pisngi niyang namumula, pero bigla itong nag-atubili at ibinaba na lang. "Kasalanan ko to," sabi ni Alien. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Kung hindi kita pinalayas, kung naniwala lang ako sa'yo, hindi sana nangyari to." Napayuko si Julissa. Ayaw ipakita ang mga luhang muling dumadaloy sa kanyang mga mata. "Nalaman ko ang lahat, Julissa," pagpapatuloy ni Elian. "Tungkol kay Maris, tungkol sa tiyahin mo, kay Amor, at tungkol sa mga magulang mo." Sa pagbanggit ng kanyang mga magulang, napahagulgol si Julissa. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay biglang bumuhos. At sa pagkakataong yon, hindi na nag-atubili si Elian. Humakbang siya palapit at marahan siyang niyakap. Nagpumiglas noong una si Julissa. Pinapalo ang kanyang dibdib. "Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka naniwala? Alam mo ba kung gaano kasakit?" Alam ko. Bulong ni Elian. Hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat ng galit. Patawarin mo ako sa lahat." Niyakap niya ito ng mas mahigpit at unti-unting humina ang pagpupumiglas ni Julissa hanggang sa napalitan ito ng pagsandal sa kanyang dibdib. Ang mga iyak nito ay dahan-dahang humihina. Nang medyo kumalma na siya, marahan siyang inilayo ni Elian para magkaharap sila. "May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo," sabi ni Elian. Ang mga mata ay seryoso. "Tungkol sa relo." Huminga ito ng malalim. "Ang relong nabasag mo. Hindi lang yun basta mamahaling bagay. Regalo yon sa akin ng nakababata kong kapatid, si Liam." May isang pamilyar na sakit na gumuhit sa mukha ni Elian. Namatay siya sa isang aksidente. At bago mangyari yon, nag-away kami. Sinabihan ko siya ng masasakit na salita dahil gusto niyang iwan ng negosyo para sa pangarap niya. Hindi na kami nakapag-usap ulit. Ang relo na yon ang huling alaala ko sa kanya. At sa loob ng maraming taon, sa tuwing tinitignan ko yon, ang nakikita ko lang ay ang kasalanan ko. Pag-amin niya. Pero noong araw na nabasag mo yon, at sa halip na magsinungaling, tumakbo ka, may isang bagay na nagbago. Pinilit mo akong harapin ang isang bagay na matagal ko nang tinatakbuhan. Tinitigan niya si Julissa ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Kaya ko ginawa ang patakarang bawal ma-in-love sa akin dahil takot ako. Pag-amin niya. Takot akong masaktan ulit. Takot akong magtiwala. Pero ang totoo, Julissa, ako ang unang sumira sa sarili kong patakaran. Hinawakan ni Elian ang kamay ni Julissa. "Ang utang mo sa relo, matagal nang bayad. Pero ngayon," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ako naman ang may utang sa'yo. Isang utang na hindi kayang bayaran ng pera." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Carlos. "Boss, dumating na ang mga pulis." Bumaling si Elian kay Carlos, pagkatapos ay muling tumingin kay Julissa. "Kailangan ko nang umalis para asikasuhin to," sabi niya. "Pero babalik ako. Pangako." Binitawan niya ang kamay ni Julissa at tumalikod. Ngunit bago pa man siya makahakbang papalabas, isang mahinang kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. "Mag-iingat ka," bulong ni Julissa. Huminto si Elian. Hindi siya lumingon, pero isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng ulan, iyon na ang pinakamagandang salitang narinig niya sa buong buhay niya. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa mga berdeng damo ng unibersidad. Isang araw ng pagtatapos. Ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan, ng mga flash ng kamera, at ng mga pangarap na handa ng abutin. Sa gitna ng mga estudyanteng nakasuot ng itim na toga, nakatayo si Julissa Ramos.
Ngunit hindi na siya ang Julissa na laging nakayuko at takot sa mundo. Ang babaeng nakatayo ngayon ay may kumpiyansa sa kanyang mga mata at isang ngangiti na abot hanggang sa kanyang puso. Nakamit niya ang kanyang diploma, cum laude. Julissa! Napalingon siya at nakita ang kanyang mga kaibigan. Tumatakbo palapit sa kanya para sa isang group hug. Congratulations! Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamagaling sa atin. Manlilibre ka ha? Tumawa si Julissa, isang tawang malaya at masaya. Oo naman. Matapos ang seremonya at ang walang katapusang picture-taking, nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan. May isa pa siyang hinihintay. Habang naglalakad siya papunta sa isang malaking puno ng akasya, sa gilid ng field, tanaw niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo doon. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at slacks. Hindi ang karaniwang CEO suit nito. Pero para kay Julissa, ito na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Si Elian. Sa loob ng 6 na buwan, marami ang nagbago. Si Amor Santos ay nahatulan sa kasong falsification of documents at estafa. Si Maris ay tuluyan nang nawala sa industriya at si Julissa, sa tulong ni Elian, ay dahan-dahang inayos ang kanyang buhay. Nakuha niya ang mana mula sa kanyang mga magulang, ngunit mas pinili niyang mamuhay ng simple habang tinatapos ang kanyang pag-aaral. Si Elian ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kaibigan, isang sandalan, isang taga-suporta. Binigyan niya si Julissa ng espasyo para paghilumin ang kanyang mga sugat para hanapin ang kanyang sarili. Iginagalang niya ang desisyon nitong tapusin muna ang pag-aaral bago pag-usapan ang anumang mas malalim sa kanilang relasyon. Congratulations, Julissa! Bati ni Elian nang makalapit siya. Ang ngiti nito ay totoo at puno ng pagmamalaki. Salamat! Sagot ni Julissa. Salamat sa pagpunta. Hindi ko ito papalampasin para sa kahit anong bagay sa mundo, sabi ni Elian. Nagkatitigan sila at sa katahimikan na yon, lahat ng hindi nila masabi sa loob ng 6 na buwan ay tila naiintindihan na ng kanilang mga puso. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Elian, medyo kinakabahan. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing, hindi rin ito isang kwintas, isang relo. Ang relong nabasag ni Julissa. Ngayon ay buo na ulit, ang salamin ay bago at kumikinang. Ang tanging bakas ng nakaraan ay isang napakaliit na gasgas sa gilid na sadyang hindi na ipinaayos ni Elian. Isang paalala, sabi ni Elian, na kahit ang mga bagay na akala natin ay sira na at wasak, ay pwede pa ring mabuo at maging mas makabuluhan. Inabot ito ni Elian kay Julissa, ngunit sa halip na kunin ito, umiling si Julissa. May kulang, sabi niya na may mapaglarong ngiti. Napakunot ang noo ni Elian. Anong kulang? Hindi sumagot si Julissa, hinintay lang niya. At naintindihan ni Elian, huminga siya ng malalim. Ang kinatatakutan niyang CEO, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multi-bilyong kumpanya, ay biglang natameme. Pero alam niyang kailangan niyang gawin ito. Sa harap ng mga taong dumaraan, sa ilalim ng puno ng akasya, dahan-dahang lumuhod si Elian Vergara sa harap ni Julissa Ramos. Hindi siya naglabas ng singsing. Sa halip, itinaas niya ang relo. Julissa Ramos. Panimula niya, ang boses ay nanginginig ngunit sinsero. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong sinabi kong may utang ako sa'yo. Isang utang na hindi kayang bayaran ng pera at hanggang ngayon, totoo pa rin yon. Tinitigan niya ito sa mata. Hindi ako mag-aalok sa'yo ng kasal. Hindi pa ngayon. Ang iaalok ko sa'yo ay isang bagay na mas importante. Ang oras ko, ang buong buhay ko. Julissa, papayag ka ba? Nahayaan akong bayaran ang utang ko sa'yo habang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal. Tumulo ang luha sa mga mata ni Julissa.
Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. Oo, Elian. Oo. Tumayo si Elian at maingat na isinuot ang relo sa kanyang kamay. Pagkatapos, marahil itong hinawakan ng kanyang muka at hinalikan siya. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, at lahat ng pangako ng isang bagong simula. Epilogo. 3 taon ang lumipas. Sa isang malawak na hardin sa Batangas, sa lupang minana ni Julissa sa kanyang mga magulang, isang batang lalaki na may kulot na buhok ang masayang tumatakbo, hinahabol ang mga paru-paro. "Liam, dahan-dahan lang!" Sigaw ng isang babae na nakaupo sa isang picnic blanket. Si Julissa mas lalong gumanda. Ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa tabi niya, nakaupo si Elian. Hindi na suot ang kanyang CEO mask, kundi isang simpleng ama na masayang pinapanood ang kanyang pamilya. Lumapit ang maliit na Liam sa kanila. "Mommy, Daddy, look!" sabi nito. Ipinapakita ang isang bulaklak. Binuhat ni Elian ang kanyang anak. "Ang ganda, nak. Katulad ng mommy mo." Hinalikan ni Elian si Julissa sa noo. "Masaya ka ba?" Ngumiti si Julissa at sumandal sa balikat nito. Pinagmasdan nila ang paglubog ng araw sa kanilang lupain. "Sobra," bulong niya. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kaligayahan nila ay nasa simpleng pag-iral, sa init ng yakap ng isa't isa, sa tawa ng kanilang anak, at sa pangako ng bawat bagong umaga. Ang utang ng nakaraan ay matagal nang nabayaran, napalitan ng isang pag-ibig na binuo hindi ng pera o posisyon, kundi ng pagpapatawad, pagtitiwala, at isang pangakong habang buhay.